Merry Christmas po sa lahat! Pakibati ang iyong katabi nang hindi mukhang nangihingi. Yan. Nakakatakot pag may pumating Merry Christmas, di ba? Pero pag Merry Christmas talaga, maligayang Pasko. Amen po ba? Nabati nyo na inyong katabi. Natandaan nyo na yung mukha. Hindi yan aabangan mamaya, ah. Praise God. Ayan. Ibang klase po yung level ng kagalakan. Kasi Christmas party po natin ngayon. Purihin ang Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Pero syempre, bago yung mga kasiyahan natin mamaya, hayaan naman muna nating mabusog talaga tayo. Yung totoong kabusugan at totoong kasiyahan sa salita ng Diyos. Amen po? Amen ba? Amen. Praise God. Kaya ngayon po ay makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Ang atin pong talata, ang title po ng atin pong message today, He came to save, or referring to Jesus, Jesus came to save the true meaning of Christmas. Ayan. Bago po natin basahin po yung verse mamaya, no? Ngayon pong Kapaskuhan ay panahon po ng celebration. Totoo po ba yun? Di ba talagang, lalo sa Pilipinas, basta pagpasok ng bear, andyan na. Nagsisimula ng tumataginting. At may sumisilip-silip na yung kumakanta, di ba? Ayan, yung ating pambansang kanta nga daw, no? At purihin ng Diyos, sabi nga nila, ang Pilipinas daw po ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Ayan, di ba? At purihin ng Panginoon, nawa sa mga kabisihan at mga kinang, ang mga ilaw-ilaw, mga festivities, mga party, mga exchange gift, at sa mga excitement na meron po tayo, ay hindi po natin makalimutan at gawin yung tamang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng selebrasyon, kagalakan, kasiyahan, at pagbibigay ng mga regalo. Amen po ba? No? At syempre, tumanggap ng regalo. But amidst the festivities, it's important to remember the true meaning of Christmas. That Jesus came into the world to save us. Na dumating ang ating Panginoong Yesus sa mundong ito para tayo ay iligtas. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21. Basahin nga po natin on Matthew chapter 1 verse 21. Ito po ay nabanggit, no, kay Mary nung siya ay kausapin po ng anghel at patungkol po sa paggamit sa kanya ng ating Panginoon upang maging daluyan, no? Maging ina sa laman ng ating Panginoong Yesus. On Matthew 1 verse 21, sabi diyan, magsisilang siya, pwede po bang sabay-sabay tayo? Ready, go? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Sabi po sa English, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Ayan. Hindi na po kailangang hulaan yung pangalan ni Jesus. Nung sinabi po ito ng anghel na ang ipapangalan po sa kanya, no? Ang kausap niya po rito ay si Joseph na nung mga panahon na yon ay nagdadalawang isip na i-break yung engagement, no, nila ni Mary because at that time engaged na po sila, no? Ang kulang na lang po ay magsama sila bilang asawa pero halos considered married na po. So nung time na yon, hindi maintindihan ni Joseph kung paanong magkakaanak, hindi pa nga sila nagsasama bilang mag-asawa. At ng mga panahon na yung iniisip-isip niya yung mga ganong pagkaisipan na para iligtas sa kayan si Mary o kung ano paman, ang anghel ay nagpakita sa kanya. At ang sabi sa kanya, the angel tells Joseph that the child born to Mary will be named Jesus. He will save his people from their sins. Ito po ang totoong puso ng Pasko. Ayan. Totoong mensahe ng Pasko. Na ang Panginoong Yesus ay dumating, pinanganak many years ago
dito sa lupa, naging tao, isinilang bilang tao upang iligtas ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. We are to see the aspects of salvation that Jesus brought to the world, that is to rescue, to reconcile, and to restore us to life. Para pagdating po nitong Pasko, hindi po matabunan ng mga kaabalahan natin ang totoong mensahe. Kumbaga, mapuno po tayo ng pagpapasalamat. Bakit? Kasi Lord, thank you. At may kapaskuhan kang ibinigay sa amin. Nung araw, ang Pasko, siguro kung mas bata ka, nung araw, ang nasa isip mo lang, yan yung time na may mga regalo kami sa mga nanay, tatay namin, may mga exchange gifts sa school and everything. Pero ikaw na mananampalataya, mas malalim at hindi kayang tabunan ng mga material na bagay o kaabalahan sa mga panahon na ito ang totoong bagay na ipagpapasalamat mo sa Pasko. Yun ay ang ating Panginoong Yesus dahil dumating siya sa mundong ito upang magligtas. Number 1, what are the important aspects ng pagpapasalamat po natin sa Panginoon sa Paskong ito? It is because He rescued us. Rescue. The word is rescue. Jesus came to rescue us from our sin. Jesus came to rescue us from our sin. Sabi po doon sa text natin kanina, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Dito pa lang po, yung pagpapangalan doon sa magiging tagapagligtas ay ayon sa purpose ng Lord sa Kanya. Kaya napaka-importante pala yung pagpapangalan ng anak, no? Tama po ba? No? Napaka-importante pala yon kasi kung ano yung pangalan, yun yung kapahulugan, no, ng bagay na niloloob mo. At yun ang nais ng Panginoon. Ipinangalan ang pangalang Jesus sa ating Diyos dahil siya'y magliligtas. Yung pangalan mismong Jesus, no? Galing po yan sa Hebrew word na Yeshua, nang ibig sabihin, the Lord saves. Ang Diyos ang nagliligtas. The primary mission was to rescue humanity from the power and penalty of sin. Yung pagliligtas dito, hindi lang yung dahil mahigpit kang pangangailangan or you are in danger, mas malalim pa doon. Ang mas malalim na kahulugan ay yung para i-rescue. Alam niyo po ba yung rescue kapag may nasusunog, di ba? Na aksidente o nabagsakan ng mga building, nire-rescue kasi about to death na yun eh. About to die na, no, imminent na, konti na lang, talagang kapahamakan na. Yun po yung pinakahulugan ng pangalang Jesus. At ang pinaka-mission po nito ay i-rescue, iligtas ang kabuuan, no, ng mga tao mula sa kapangyarihan at sa kabayaran ng kasalanan. Bakit po? Ang kasalanan ay inihiwalay po tayo sa Diyos. At kung ang pag-uusapan ay kasalanan, walang makakaligtas. Lahat ng tao nagkasala. Amen po ba? Sino pong makakapagsabi rito sa atin na hindi ako nagkasala? Wala akong kinalaman dyan. Di ba? Hindi ko kasalanan yan. No? Lahat ng tao nagkasala. Kahit yung mga baby, no, may minanang original sin yan. Nasa dugo na ang kasalanan mula pa sa panahon ng ating mga unang magulang, si Adan at si Eva. Ngunit doon po ay makikita natin na simula nang nagkasala ang ating mga magulang, nahiwalay na, nasira na ang relasyon ng tao sa Diyos. Bakit? Nung nilikha ng Diyos ang tao, no, face to face lang yung usap nila. Di ba? Sabi niya ka doon kay Adam, yan ang work mo, pamahalaan mo tong mga resources diyan, mga halaman, pangalanan mo sila. Ang hirap ng trabaho ni Adam noon, di ba? Bawat isang halaman, bibigyan ng pangalan. Bawat isang hayop, bibigyan ng pangalan. Di ba? To manage yung creation ng Lord. Di ba? Usap-usap lang sila, di ba? Face to face. Alam niyo po, yun po yung dating estado ng tao. Ngunit nung sumuway ang tao sa nais ng Panginoon, nagkasala ang tao, nahiwalay.
naputol ang relasyon niya sa Diyos. Kaya ano pong nangyari? Nung nagkasala si Adan, nagtago agad sila. Alam nila kasing sila ay nagkasala sa Panginoon. Di ba? Talagang inilayo. Kaya yung pangalang Jesus, nabuo na from the Garden of Eden, nabuo na yung plano ng Diyos ng kanyang pagre-rescue o pagliligtas. Ano po sabi ng Panginoon doon? Mula sa binhi ng babaeng ito ay isisilang ang dudurog sa ulo nung ahas, referring to Satan, na nag-udyok, no? Na nag-entice para kay Adan para magkasala sa Panginoon. Makikita natin na buo ang plano ng Diyos para iligtas ang sanlibutan. Sin separated us from God, but through Jesus' birth, life, and eventual death, salvation became available to all who believe in Him. Hindi po natapos na lang sa hopeless condition and helpless condition ng tao, kundi doon pa lang, plinano na ng Diyos, ginawa niya na yung pagliligtas sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkasilang sa ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at maging sa kanyang pagkabuhay na maguli. Naging available ang kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. The cross is the ultimate proof of God's love and desire to rescue us. Alam niyo po, grabe, no, yung pangalan pa lang ni Jesus na sinabi kay Joseph na yun ang ipapangalan, pangako na yun eh. Diba? Isinilang ang tagapagligtas. Ipapangalan sa Kanya ay Jesus kasi ililigtas niya ang sangkatauhan. The Greek word for the word save is zoso, which means to deliver, to protect, or heal, which Jesus came for that purpose. Yung very word na ginamit po for yung word na to save, ang ibig pong sabihin doon ay talagang iligtas, iahon. Parang kang nasa kumunoy o yung bangin na halos kakapiraso na lang, about mahuhulog ka na, pero darating yung rescuer, darating yung tagapagligtas, no? Upang protektahan at magpagaling. Totoo nga na ang ating Panginoong Yesus ay dumating isang Kapaskuhan, isinilang bilang tao, Diyos na nagkatawang tao, isinilang doon sa sabsaban. Hindi lang para po magligtas, kundi total package. The word itself, it means to save, to deliver, to protect, and to heal, not just to forgive sins. Pumunta po siya rito, nagkatawang tao siya para magbago ng buhay. Magpagaling ng may mga sakit at karamdaman. Amen? Magpagaling ng mga sugatan. Amen po ba? And to deliver us from the consequences of sin. Kaya grabe po, no? Yung pag binabalikan natin, kasi syempre, originally, it came from the word na hindi lang basta ganun ang kahulugan. Yung sinasabi pa lang to save, paghagalingin ka. Yung sinasabi pa lang to save, protektahan ka. Yun yung kabuuan ng pangalan ni Jesus. Kaya nga po, nung makikita po natin, no, na He can transform our lives and our brokenness. Kaya ngayon Kapaskuhan, marami pong mga tao na walang kilalang Jesus. They are still in brokenness, mga luhaan, may mga sakit, no? Nade-depress, sobra ang kalungkutan, matindi ang mga pinagdadaanan, no? Na higit pa sa mga material o financial na bagay, maaaring they are in a relationship, they are broken-hearted. Alam nyo, kung makikilala lang nila si Jesus, kaya silang pagalingin, kaya silang buuhin muli ng Panginoon. And let us not talk about others na hindi nakakilala. Ikaw kapatid, mananampalataya ka. Balikan mo yung dahilan kung bakit may Kapaskuhan. Ipinanganak ang tagapagligtas para tayo ay i-rescue. Para ikaw ay pagalingin, para ikaw ay buuhin, para ikaw ay iligtas at baguhin ang iyong buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po in John chapter 8, no, verse 1 to 11, ito po yung kwento na kung saan nandun yung isang Samaritana. When Jesus saves a woman caught in adultery, may babae na nahuli, no, na siya ay nangangalunya. He demonstrate
He came to rescue sinners, that despite the condemnation from others, Jesus shows mercy. Nung nakuha ang babaeng yon, ano sa mga tao, ang usually sa kanila, pag nahuli sa ganong kalagayan ng ganong kasalanan, they were stoned to death. Talagang babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. Kung titingnan nga natin, no, di syempre, adultery is an act of two persons, pero yung babae lang yung nandun, no? Wala yung lalaki. That's another side of story. Pero kung titingnan po natin, ano po sabi ni Jesus sa kanila, yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Isa-isa, nag-alisan. Umalis yung may mas malaking kasalanan, you know? Yung mga, syempre, yung mga tao ng simbahan, etc. Hanggang wala nang matira. Hanggang si Jesus na lang at ang babaeng yon. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Jesus shows mercy telling her, "Neither do I condemn you. Go now and live your life of sin." Sabi ni Jesus sa kanya, kung hindi ka nila hinusgahan at walang bumato sa iyo, kahit ako, hindi kita ikukondena, hindi kita huhusgahan. Sabi niya, sige, magpatuloy ka na sa iyong buhay, iwan mo na ang buhay mong makasalanan. Jesus doesn't just rescue her from punishment. Jesus restores that lady. Tayo po, no, kapag atong Kapaskuhan, dapat magpaalala po sa atin na balikan natin yung katotohanan ng ang Kapaskuhan ay may tagapagligtas na dumating, nagkatawang tao ay sinilang. Kapag nandun po tayo sa punto na layo tayo sa Panginoon, o nananatili ka pa rin sa mali, sa kasalanan, sa buhay na di gusto ng Diyos, ito po yung pagkakataon na wag nating sayangin yung kahulugan ng Pasko. Ang kahulugan ng Pasko, may Jesus, merong batang isinilang many years ago, pinangalanan siyang Jesus para iligtas ka, para i-rescue ka mula sa iyong mga kasalanan. Kaya ano pa antayin? Palakpakan nga muna natin si Lord. Kaya wag magdalawang isip lumapit sa Panginoon. Wag nang, meron po kasing minsan sa kanila, kapag kasi iniisip nila, magpapakabait muna ako. O kasi maraming mga matang nakatingin sa akin. Maraming alam yung buhay ko. Si Jesus nga, hindi nang husga. Diba? At sabi ni Jesus, magpatuloy ka ng iyong buhay, layuan mo na, talikuran mo na ang buhay ng makasalanan. Every day is a chance for us to go back to Jesus. Amen? Huwag ka nang mag-antay ng January 1 na magbabagong buhay. Huwag ka nang mag-antay ng pag ganito na nangyari sa akin, saka na ako babalik kay Lord. Ngayon na yung panahon na yon. Amen? Every time we find ourselves sinning against the Lord, sabi ng Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, sinabi natin ang ating kasalanan, nagpakumbaba tayo, nagsisi tayo, faithful and just. Tapat at makatuwiran ng Diyos na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Have we allowed Jesus to rescue us from the power of sin? O baka mas gusto mo pa rin nagbababad sa mali? Kasi sayang ang Kapaskuhan. The very reason na pinangalang Jesus at isinilang si Jesus sa isang Kapaskuhan ay para iligtas ka. Huwag mong sayangin yung buhay na inialay ni Jesus para sa iyo, para sa lahat ng mga tao at sa lahat ng makasalanan. Number 2 po, He came to save. The true meaning of Christmas is Jesus came to reconcile. Una is rescue, next is reconcile. Sabi ng 2 Corinthians 5:18-19, sige po, sabi po dyan, basa po tayo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sagayon. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito.
Amen po ba? No, si Jesus ay dumating upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Dati kaaway tayo, di ba? Lahat ng mga kontrabida sa Diyos, lahat ng sumusuway, rebelde, makasalanan, kaaway ng Diyos. Amen po ba? Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, idinugtong tayo muli sa Panginoon. Kaya nga ang tanging mediator, tagapamagitan ng tao papunta sa Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Ang tanging daan sa buhay, walang iba kundi si Jesus. Kaya ang ganda po ng pangako dyan, no? Sinabi niya, dati kaaway tayo, ngayon kaibigan. Pinagkakatiwalaan na tayo. Hindi niya na tinatandaan yung ating mga kasalanan. Ang bait ni Lord, di po ba? Amen po ba? Jesus' mission was to reconcile humanity to God. Because of sin, we were alienated from God, but through Jesus' sacrifice, the barrier of sin was removed. Through Jesus, we can now have a relationship with the Father. Reconciliation means that we can experience the peace of knowing God, free from the separation that sin causes. Alam niyo po, ang napakagandang bagay na nangyari, kasi kung hindi mo kilala yung totoong Diyos at si Jesus na nagdugtong muli ng ating relasyon sa Panginoon, ano ang tingin natin sa Diyos? Parang nakakatakot. Alam niyo po ba yun? Yung parang punishing God. Yung parang konting kibot, baka kumidlat. Nakukuha niyo po ba yun? Diba? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa ating Panginoong Jesus, ang tingin po sa atin ng Diyos ay kanyang mga kaibigan. Amen po ba? At hindi niya, oy, ito yung ginawa mo nung year 2000. Ang sama-sama mo, kaya hindi ka na pwede. Hindi ganun ang Diyos. Amen po ba? Yung kasalanan mo noon at kung totoo kang nagsisi, iniwan ang kasalanan, hindi na yun matandaan ng Panginoon. Hindi sa makakalimutin si Lord, di ba? Para makasabi natin, alam ko ba Diyos ka? Diyos siya, ba't nakakalimutan? Pero sinasabi, that's the way of putting it, na ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po ba? Kaya nga po, yung totoong meaning ng Christmas, that Jesus came to save, to rescue us, and to reconcile us to God. Na dahil sa kasalanan natin, nagkaroon sabi nga, no, between God, between man and God, may malaking chasm o may malaking agwat na kahit anong paraan gawin ng tao, hindi makalapit sa Diyos. Gumamit ng mabuting gawa, gumamit ng relihiyon, gumamit ng talino, ng husay, pero hindi pa rin makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapos lahat. Amen po ba? For men have sinned, for all have sinned and come short of the glory of God. No, yung mga picture na nag-present dito yung mga bata natin ng salvation, no? Andito yung tao, nandun ang Diyos. Umagawa ng hakbang, ng mga hagdan, kung ano-anong mga paraan, hindi umabot, laging pabagsak. Di po ba? Because all are sinners before God. Pero sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, si Jesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Reconciliation means that we experience the peace of knowing God. Ang sarap po nito, alam niyo po ba? Kapag tayo ay kinilala mo si Jesus sa buhay mo bilang tagapagligtas, at nalaman mo ang katotohanan na si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan, alam mo, lahat ng bigat, lahat ng pagmumulto ng, di ba? Parang minumulto ka minsan ng mga luma mong buhay, yung mga pangit mong buhay noon. Pero kung may totoo kang pagkakilala sa ating Diyos, alam mo na ang lahat ng iyong kasalanan, kung pinagsisihan mo yan ng totoo, tinanggal na yan ng Diyos. Hindi niya na inalala. Hindi ka niya nahahatulan base sa iyong nakaraan. Ang nakikita niya ay yung Jesus sa buhay mo na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Diyos. And that is one thing for sure, we are free from the separation that sin causes, and our sins are atoned once and for all. Pinawalang bisa. Isipin mo, nagkasala ka pero pinawalang bisa kasi may nagbayad na, di ba? Bringing us into peace with God.
On Luke chapter 15, the parable of the prodigal son illustrates reconciliation. Di ba yung storya ng Luke chapter 15, isang mayamang tao, may dalawa siyang anak, yung pinakabata, sabi na sa tatay niya, "Tatay, kunin ko na yung aking parte ng kayamanan na pamamana mo sa akin." And that is disrespectful. Bakit? Kasi sa tradisyon noon, at maging siguro ngayon, no, na saka lang pinag-uusapan ng mana kapag patay na yung may-ari ng kayamanan, di po ba? Pero itong batang anak na to, no, gusto niya nang kunin. At anong nangyari? He squandered this inheritance, nilustay niya, at eventually, doon sa pinuntahan niyang lugar, nagtaghirap, nagtagtuyot, nagtaggutom, at wala na rin siyang pera. Hanggang matagpuan niya ang sarili niya na nakikikain na lang kasama ng mga alagang baboy, mga alagang hayop doon. At napag-isipan niyang bumalik. Doon na lang ako ulit sa tatay ko, kahit hindi na ako maging anak. Kasi yung mga servant namin doon, kumakain ng tama, kumakain ng maayos. Kahit ganun na lang ako, basta may makain lang. Siguro ganun ang sinasabi niya, di ba? And he returns home. Malayo pa lang, no? Natanaw na siya ng tatay niya. Ang galing talaga ng tatay, no? Siguro itsura niya, gula-gulanit na ang damit, di ba? Baka nangangamoy pa, malayo pa lang, kasi doon siya nabuhay sa kulungan ng mga baboy, di ba? Pero iba ang pagmamahal ng tatay, di ba? Malayo pa lang, nakita niya na yung anak niya. Hindi na nag-antay yung tatay na lumapit ang anak, siya na ang tumakbo. At niyakap niya ang kanyang anak. The father welcomes him with open arms. Etong parable na ito ay nagpapakita lamang yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos para interesado ang Panginoon na hindi tayo forever maging kaaway ng Diyos. Gusto ng Diyos na maging katulad na dating relasyon. Nakikipag-usap lang face to face with the Lord in loving relationship with God. Kaya nga, this is a picture of God's heart to reconcile sinner to Himself. Kaya sabi ng John 3:16, ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang nag-iisang anak. Bakit? Para ipagdugtong muli ang tao papunta sa Diyos. Amen po ba? Do we fully understand the peace and joy of being reconciled to God? Gawin natin pong ipagpasalamat natin sa Diyos ngayong Kapaskuhan na hindi ka lang niligtas, ibinalik, idinugtong, meron ka ng napakagandang relasyon muli sa ating Diyos. Hindi yung aandap-andap ka lagi na, di ba? Parang si Ada, bakit nung tinawag siya ng Lord, nagtago siya? Kasi alam niya may kasalanan siya. Tayo, pag tayo'y nagkasala, pagsisihan ng kasalanan, iwan ng kasalanan, bumalik muli sa Panginoon at makipag-isa muli sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, this Christmas, kailangan we could reflect on the peace of God that brought through Jesus' birth, life, and death. Pwede mo bang ma-share yung reconciliation na yan ngayong Kapaskuhan? Pwede mo bang masabi sa iba na, uy, pwede ka rin magkaroon ng kapayapaang katulad ng meron ako? Amen po ba? Yung kapayapaan at kagalakan na hindi kayang palitan ng anumang salapi o anumang material na bagay. Number 3, Jesus came to save, yung kanyang mismong pangalan, that is to rescue us, to reconcile, and lastly, to restore us. Jesus came to restore the life we were meant to have. Ano pong sabi, no? Para si Jesus ay dumating upang ibalik yung dating buhay na dapat yun talaga ang dapat para sa atin. On John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal. Basa po tayo, nandyan po pala. Ready, go. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God. Pag ganyan, hindi natin tinatanggihan. No? Pipili ka pa ba ng ibang buhay? Gusto mo pa ba ng buhay na nanakawin, papatayin at sisirain? Trabaho ng kaaway yun. Gusto mo pa bang kumampi sa kaaway kay Satanas? Gusto mo pa bang magiging sa kamp niya o kakampon niya? Di ba?
Si Jesus, ang ino-offer niya ay buhay. Hindi lang basta buhay na hihinga ka. Hindi. Not just like only breathing, but life to the fullest. Buhay na kasiyasiya. Buhay na masaganang lubos. Yun ang promise ni Lord. Have life to the full. Jesus didn't just come to save us from our sin. He came to restore the abundant life that was lost in the Garden of Eden. Nung nilikha ng Diyos ang tao, bago niya likhain ang tao, ready na lahat. Tama po ba? Tama po ba? Hindi na maghahanap, di ba yung sipin nyo, umuusbong, yung halaman, ang mga, siguro dinidiligan naman or what, pero hindi tulad nung dati kasi nang nagkasala ang tao, kailangan, ano yun, bubungkalin mo, ang tigas ng lupa, ang hirap magpatubo, no? Tapos, ang ulan, very scarce, may mga tinik, talagang hard labor. Pero nung bago magkasala ang tao, ang ganda ng buhay. Yung promise ng abundant life. Yung promise na peaceful and full of joy in the presence of the Lord. Nawala yun dahil nung nagkasala ang tao. The enemy still kills and destroys, but Jesus came to give us life to the fullest. The life of purpose, joy, and peace. Jesus came to restore everything that sin has broken. Amen po ba? Nung pinanganak po ang ating Panginoong Yesus, nung nagkatawang tao siya, sa unang Pasko at bawat Pasko na darating sa atin, aalalahanin natin na si Jesus ay dumating upang magligtas, upang ibalik ang relasyon, at upang ibalik ang buhay na itinakda ng Diyos sa iyo. The Greek word for life here is zoe, which means abundant, eternal life. Yung ginamit pong word roon, have life and life to the fullest. Sabi po dyan, yung word na zoe, not just life in the physical sense, but a quality of life that is filled with meaning and purpose in Christ. Hindi lang po material na bagay na napupunuin ka. Yung may kabuluhan ng buhay mo. Marami pong tao na sa kabila ng meron sila, the abundance in financial or material things, pero walang kabuluhan ng buhay. Sa mga taong may kilalang Diyos na bubuhay sa ating Panginoon, sa kanyang biyaya, merong purpose, may halaga, may saysayang buhay. Amen? Kaya kahit may pagsubok, okay lang. Sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Pag may mga pangyayari sa buhay na mabibigat, may kinakaharap, okay lang. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Walang pagsubok na daraan na hindi ako bibigyan ng katagumpayan ng Diyos. Amen po? Yung ibang klaseng buhay na yun eh. Na dumarating ang mga pagsubok na yan, pero hindi ka matitinag dahil may saysay ang buhay mo sa Panginoon. In John chapter 4, this is about the Samaritan woman. At nagkita sila ni Jesus doon sa igiban ng tubig. At may igib siya tanghaling tapat. Dahil ang buhay ng babae, syempre, usually, ang pag-iigib, umaga. Di ba? Para hindi mainit. Makakailang balik ka pa siguro ng pag-iigib ng tubig. Pero etong Samaritan woman na to, tanghaling tapat. Bakit? Kasi yung buhay niya ay hindi kasiyasiyang buhay. Di ba? Sabi nga, may 5 siyang asawa. May 5 siyang asawa at yung pang-5, hindi niya naman talaga asawa. So, ibig sabihin, talagang pabayang buhay. At bumabalik siya doon. Ano po sabi ni Jesus sa kanya? Kung kilala mo lang ang nagbibigay ng tubig ng buhay, hindi ka na babalik dito at iigib ng iigib. Di ba? Sabi ng babae, naisip niya ba, okay yun na hindi na ako iigib. Saan ba yan? Anli? Anli Dipuel? Anli Maynila? Anli kung anong anlin tubig dyan? Pero doon pa lang inalok na siya ni Jesus yung buhay na walang hanggan, na makilala niya ang ating Panginoon. Her encounter with Jesus restores her and she becomes a witness to others about the life Jesus offers. Ang babaeng ito na mangha sa ating Panginoon, kinilala ang ating Diyos at ibinalik kahit nga, kung titingnan natin, no, minsan yung buhay natin beyond repair o yung buhay ng ibang tao, may nakikita tayo, hindi na mababago, wala nang pag-asa. Kapatid, si Jesus ay dumating upang mag-ayos at ibalik sa dating magandang buhay ang bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Kaya baka ikaw nadi-discourage ka na sa sarili mo. Balikan natin ang Pasko. Ang totoong mensahe ng Pasko. Ang pangalang Jesus ay para magligtas. Ang pangalang Jesus ay para ibalik ang dating relasyon. Ang pangalang Jesus ay kayang magbuo ulit ng buhay nating sinira ng kaaway, kayang ibalik sa dating pagkakalikha sa atin ng Panginoon, the life and life to the fullness. Have you embraced the life of full abundance that Jesus offers? Jesus didn't just come to change our eternal destination. He came to change our present reality, giving us joy, peace, and purpose in Him. Hindi lang po yung langit na inaantay natin at pinakaaantay natin, buhay na walang hanggan. The reality of it na kahit nandito pa po tayo, kahit kaya tayong patikimin ng Diyos ng kahit kakaunti ng totoong langit. Bakit? Ang buhay ng kapayapaan, ang buhay ng kagalakan, ang buhay na pinatawad. Alam niyo po, pag mayaman tayo sa espiritual, hindi pwedeng maghirap tayo sa anumang material na bagay. Amen? Amen po ba? Kasi maraming mga tao, marami sa material na bagay, pero mahirap, no? Sa kanilang spiritual na pumuhay. Kasi outcome na lang po yan. Kung nag-uumapaw ka sa pagpapala ng Diyos sa spiritual na aspeto, hindi pwedeng hindi lumabas yan at makita ng mga taong totoo kang pinagpapala ng Panginoon. Kumusta ang buhay mo sa ating Diyos? Ngayong Kapaskuhan, paano po ba dapat sineselebrate ang Christmas? Bakit ba merong Pasko? Bakit ba Jesus ang ipinangalan? No? Sinabi kay Joseph, and you shall call his name Jesus. Bakit? Para dahil ang pangalang Jesus ay nagliligtas. Salamat sa Panginoon dahil may kaligtasan tayo. Paano ang iba? Paano ang mga taong hindi pa lumalapit sa Panginoon? Salamat sa Panginoong Yesus sa isang Kapaskuhan na dumating unang-unang Kapaskuhan. Ang kamatayan ni Jesus, idinugtong muli ang ating relasyon sa Diyos. Paano yung iba? Marami pa rin papuntang impyerno. Marami pa rin wasak ang buhay. Marami pa rin hindi kumikilala sa ating Diyos. Bakit hindi natin samantalahin itong Paskong ito habang tayo'y nagbibigay ng gift? O habang may nangangaruling, o sa ating hapagkainan, kapag may mga reunion or anything, kahit walang okasyon, gumawa tayo ng okasyon para ma-share natin si Jesus. Amen? And the name Jesus is to restore. Sa palagay mo ba, hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Kapatid, ang pangako, ibinigay na sa atin ang unang Kapaskuhan, isinilang si Jesus. Bakit? Para ibalik yung life na unang plinano ng Diyos, ibalik sa buhay mo ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus came to rescue, Jesus came to reconcile, and Jesus came to restore. That is the true meaning of Christmas. Tumayo po tayong lahat. Maaari po ba nating kantahan si Lord ng kantang nagbibigay ng mataas na papuri sa Kanya? Only Jesus deserves our praises. Nawa ngayong Kapaskuhan po, yung mga natututunan po natin, pinapaalalahan, alam na po natin yan eh. Kaya lang, pag Pasko, baka natatabunan ng kabisihan natin o na-overwhelm tayo of what's happening around us, the busyness, maging ng mga napakadaming regalo o bibigyan ng regalo. Bigyan po natin ng saysay ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang ating Panginoong Yesus, ang pangalang Jesus na nagliligtas. Ang Jesus na nagbalik muli ng ating relasyon sa Diyos. Si Jesus na kayang ibalik ang magandang buhay na meron tayo dapat. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. We give praise to you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the name of the Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus
glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, unto His throne, unto His Hallelujah! Awit yan sa hari ng mga hari. Itaas mo yung kamay sa ating Panginoon. Hallelujah! So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus, the King, the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all Hallelujah! We will sing it again. Worship the Lord. Majesty, magnify, come glorify Christ Jesus, the King, the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, For the last time, so exalt the name of Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus, the King. Glory to Jesus alone. The King, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Oh, Worship. Lord. Worship the King of Kings. We worship your Worship His Majesty in the name of Jesus. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, Emmanuel, the Prince of Peace, the mighty God, the wonderful Counselor. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Worship the King. Worship our Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O aming Diyos. Karapat-dapat ka ng aming pagsamba, pagluwalhati, pagpaparangal, pagpapasalamat sa iyo lamang, O ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Meron ka bang dapat ipagpasalamat sa ating Diyos? Sa iyong pagkakilala sa Kanya, sa unang Kapaskuhan na ibinigay sa atin, sa pagpapaalala sa atin ngayong Kapaskuhan ng totoong
rason ng Kapaskuhan na ito, ang kahulugan ng Paskong ito. Father, we are here to worship you not only today, not only on Christmas Day, not only in this season, ngunit sa bawat araw ng aming buhay, patuloy kaming magpapasalamat, sasamba sa iyong pangalan. Maraming salamat sa kagandahang loob ng aming Diyos Ama. Ibinigay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus, na kung sino mang sumampalataya, ibibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi kami mapapahamak, hindi kami mahahatulan kung ang buhay namin ay isinuko namin sa Kanya. Father, thank you, Lord, for that message, O God, na Panginoon, hindi kayang tabunan ng anumang kinang, anumang kasiyahan, o anumang kabisihan ng mundong ito sa panahon na ito, Lord God. Ang totoong kahulugan ng Pasko, Ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang sentro, Ikaw ang focus, Ikaw ang dahilan, the true reason for this season, O God. That Jesus came. He came to save humanity. He came to save me, Lord God. Maraming salamat dahil may Diyos na nagkatawang tao, nagpakumbaba, naging tao para sa aming lahat. Ibinigay ang buhay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang aming mga kasalanan. Maraming salamat pagkat iniligtas mo kami, Panginoon, mula sa kasalanan at mula sa kapahamakan ng impyerno. Maraming salamat dahil, Lord, ibinalik mo ang aming relasyon sa aming Diyos Ama. Maraming salamat dahil hindi na kami kaaway ng Diyos, kundi binigyan na kami, Panginoon, Lord God, na para kami maging kanyang kaibigan at maging nakarapatang maging anak ng Diyos. Maraming salamat pagkat hindi pala ang buhay ng kasalanan na nasa kasalanan ng nais mo sa amin, kundi ang isang buhay na nananagana sa iyong biyaya, Panginoon. Father, in the name of Jesus, may we truly reflect, especially this season, the reason you came to save us, to rescue us, to reconcile us, and to restore us. Panginoon, dalangin ko po, yun po ang ganapin mo po sa buhay ng bawat isa. Sa mga panahon, Panginoon, na maaaring nasa matinding problema, nasa matinding pag-aalala at kalungkutan, Panginoon, nasa panahon, Panginoon, ng matinding pagsubok, ipaalala mo sa kanila ang dahilan ng iyong pagdating, ang dahilan ng Kapaskuhan, Panginoon, na kaya mo kaming iligtas, kaya mo kami, Panginoong, pagpalain, kaya mo kaming pagalingin, proteksyonan, ingatan, O Diyos. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng mga nasa gitna ng pagsubok, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, pananampalataya sa iyo, O Diyos, na malalagpasan ang bawat pagsubok sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ang nagsabi, walang pagsubok na darating sa amin, Panginoon, na hindi namin kayang lagpasan. Dahil sasamahan mo kami, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang mga nasa panahon, Lord God, Lord, ng mga matinding alalahanin, alisin mo ang mga alalahanin na yon, alisin mo yung worries and anxiety, O God, and give that peace that passeth all understanding, because truly, Lord Jesus, you are the Prince of Peace, O God. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, alisin mo, Panginoon, Lord, mapalitan ng totoong pananampalataya at pagtitiwala at pag-asa sa iyong mga pangako, sa pangalan ni Jesus. Lord, in Jesus' name, bless your people, O God. Ano man, Panginoong, mga pangangailangan na meron sila ngayong araw na ito, bless them, Lord God. Open up the windows of heaven and pour out the mighty blessings of those people who are willing to obey you, Lord God, in the name of Jesus. Ang mga may sakit at karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, touch that body, O God, and heal, Lord, in Jesus' name, as we rebuke every spirit of sickness and diseases to get out in Jesus' name. For Jesus came to heal and to restore, maging ang aming mga katauhan, maging ang aming mga kaisipan, maging ang mga relasyon sa pamilya, o anumang klaseng relasyon, Lord God, reconcile and put us again, Lord God, na magkaisa ang pagmamahalan, pagpapatawad, pagpapasakop, Lord God, in the name of Jesus. Make this Christmas, Lord, isang Pasko, Panginoon, Lord God, at bawat Pasko na aalalahanin namin, magpapasalamat kami sa iyong ginawa, O Diyos,
ng pagbibigay ng napakagandang regalo, that indescribable gift, no other than Jesus. Panginoon, as we gather, Lord God, sa mga anumang mga pagtitipon, Panginoon, lagi naming ipagpasalamat ang kabutihan ng pagdating ng aming Panginoong Yesus. Father, we thank you, Lord God, for today. We receive your mighty blessing. We receive your favor. We receive your healing. We receive your miracle. We receive your peace. We receive your joy. We receive your restoration, oh God. In the name of Jesus, hallelujah. Panginoon, pinag-uumapaw mo ang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Hindi, Panginoon, higit pa sa mga material na pagpapala. Busugin mo ng spiritual na pagpapala ang iyong mga anak. Magpasalamat lamang sa iyo, O Diyos, na tagabigay, Panginoon, the giver of the greatest gift ever, Lord God. We thank you, Lord, and we carefully give you back all the glory, praise, and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.